Kabanata 1691. Hindi ako ito. Hindi ikaw. Nagulat si Benoit. I am really reckless minsan, but I am not stupid, Ansel snorted before explaining himself. Kasama ni Ettore si Jules. Anong klaseng assassin ang kayang pumatay sa kanila? Isang taong kasing lakas ng isang demigod. Kilalang kilala mo ako. Hangad kong maging patriarka ng pamilyang White at pinagpapantasyahan ko pa ito. Gayunpaman, nilayon kong ipaglaban ito ng patas. Hinding-hindi ako makakagawa ng mga bagay sa pamamagitan ng paglalaro ng dirty. Hindi ba talaga ikaw? Malaki pa rin ang hinala ni Benoit kay Ansel. No. Ansel shook his head decisively. Then he walked out of the study, having thought of something. Could it be him? Nagmamadaling naglakad si Ansel patungo sa isa pang gusali. Nakakulong si Jehan sa sarili niyang kwarto sa loob ng gusali noon. Napuno siya ng galit, ngunit hindi niya ito maibulalas. Bumukas ang pintuan sa harapan niya ng mga sandaling iyon. Sinamahan ni Benoit si Ansel, habang galit siyang sumugod mula sa labas. Dad, bakit ka nandito? Nang makitang papasok ang kanyang ama mula sa labas na may galit na mukha, mukhang naguguluhan si Jehan. Anong ginawa mo? Walang sabi-sabing sumugod si Ansel at ibinagsak si Jehan sa lupa. Naguguluhan si Jehan sa lahat ng nangyayari. Pinaulanan siya ng kamao ni Ansel na parang marahas na bagyo bago pa niya maipaliwanag ang sarili. Saway ni Ansel, tatapusin kita ngayon. Sa ilang mga paraan, si Ansel ang may pananagutan sa 99% ng mapagmataas at dominanteng personalidad ni Jehan. Baka mas masahol pa siya kaysa kay Jehan noong bata pa siya. Pagkaraan ng ilang sandali, tuluyan nang nabugbog ni Ansel si Jehan. Sa sobrang sakit ng bata ay patuloy itong sumisigaw sa taas ng kanyang mga baga. Si Jehan ay tuluyang nakalimot sa mga nangyayari. Sa wakas, napagod si Ansel sa pambubugbog at nagpahinga. Si Jehan ay may pasa at namamaga ang mukha noon. Itay, hindi ka pwedeng magpaikot-ikot ng walang dahilan, protesta niya na halos tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Nananatili ako sa bahay at masunurin na nakakulong. Bakit mo ako binugbog? Bakit? Sinabi ko na sayo na wala kang magagawa kay Olympias. Binatukan ulit ni Ansel si Jehan. But you just have to send some killers to assassinate them. Saan ka kumuha ng lakas ng loob? Tell me, where you got it from? Sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Natigilan si Jehan. Dad, what are you talking about? I have no idea what you mean by all this. Kailan ako nagpadala ng ilang killers para pumatay kay Olympias? Nakulong ako dito lahat ng oras. Saan ako pupunta para hanapin ang mga killer na iyon? How dare you still talk back to me? Hindi na pinakinggan ni Ansel ang paliwanag ni Jehan at muli siyang pinalo. Siya ay isang walang awa na tao sa simula. Kahit na si Jehan ay kanyang biological na anak, hindi siya nagpakita ng awa. Ang ibig sabihin ni Ansel ay plano niyang bugbugin si Jehan hanggang mamatay. Dad, stop it. It wasn't me. I really have nothing to do with that. I don't know anything about those killers at all. I really don't. Kapag hindi ka tumigil sa pakikipag-usap sa akin, papatayin kita. Pinuntahan mo ako ngayon. Namumula ang mga mata ni Ansel, at malapit nang sumabog ang mga asul na ugat sa kanyang noo. Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo sa akin? Jehan, mayroon kang mga bolang bakal, ha? Sa tingin mo ba ay matanda ka na ngayon at hindi mo na kailangang makinig sa akin? Tay, hindi ko talaga ginawa. Grabe. Lalong nagalit si Ansel nang makita niyang patuloy na nakikipagtalo ang kanyang anak at ayaw umamin sa kanyang mga pagkakamali. Ang kanyang mga kamao ay puno ng kaunting lakas sa loob sa pagkakataong ito. Desidido si Ansel na bugbugin si Jehan hanggang mamatay. Si Benoit, na nakatayo sa gilid, ay tila may naisip sa oras na ito. Kuya, tumigil ka. Sigaw niya habang sumusugod. Stop beating. Sa ganitong bilis, papatayin mo siya. Papatayin ko ang halimaw na ito ngayong gabi. Sagot ni Ansel. Ansel, calm down. Jehan can't pull this off. Calm down, please. Kung hindi niya ginawa, sino ang gumawa? Saway ni Ansel, alam mo bang pumunta sa akin ang batang ito at sinabing gusto niyang maghanap ng makakapatay kay Olympias? Hindi. Hindi pwede si Jehan. Ang mga mamamatay na iyon ay mga transcendent, paliwanag ni Benoit.
Mayroong apat na pagbabago sa kabuuan. Paano magkakaroon ng kakayahan si Jean na makahanap ng apat na transformation para gawin ang stunt na ito para sa kanya? Saglit na natigilan si Ansel. Simpleng tanong nito, ngunit dahil sa pagiging impulsive niya, hindi niya ito inisip. Binaliwala lang niya ang katotohanan ito. Talagang tama si Benoit. Bagamat si Jehan ay anak ni Master Ansel ng pamilyang White, ang mga mandirigma ng transformation ay hindi mga taong kayang bayaran ng sinuman. Ang mga powerhouse na ito ay walang alinlangan na mga haligi ng lakas ng isang pamilya. Kahit na sa mga makapangyarihang tao sa henerasyon ni Ansel, kakaunti ang maaaring mag-utos ng napakaraming pagbabago at bantayan ang kanilang pamilya. Magkakaroon lamang sila ng isa o dalawa, at kahit na iyon ay sapat na kahanga-hanga. Huminto si Ansel at sinuri si Jehan, na nabugbog ng husto at may bogbog at namamagang mukha. Kinilabutan at nanginginig ang bata. Sumilay ang guilt sa mukha ni Ansel. Jehan, bumangon ka na. Nasaktan ba kita? Sa wakas ay binalot niya ang kanyang ulo sa sitwasyon, binago ni Ansel ang kanyang saloobin kay Jehan, sinubukan niyang tulungan ang bata na makabangon mula sa lupa. Sa halip, itinulak siya ni Jehan, punong-puno ng luha ang mga mata. Siya ay umarte na para siyang isang asawa na sa wakas ay tama ang kanyang asawa. Umalis ka na. I was just giving you a way out. Don't go around thinking may utang ako sayo. With that, gumawa ng pananakot si Ansel kay Jehan. Nanginginig ang katawan ng bata sa sobrang takot. Humph! Ngumuso si Ansel, saka tumalikod at lumabas ng pinto. Jehan, huwag kang magalit sa tatay mo. Hindi niya mapigilan. Payo ni Benoit bago naabutan agad si Ansel. Malungkot na bumalik ang dalawa sa bahay ni Ansel. Sa panahong ito, sina Ansel at Benoit ay nakatanggap ng ilang tawag sa telepono. Iyon ay mga tawag mula sa mga miyembro ng pamilya na pinabura ng pagsuporta sa kanila dahil mas maganda ang kanilang relasyon sa kanila. Kumalat sa buong pamilya ang balita tungkol sa pagtatangkang pagpatay nina Jules at Olympia sa kanilang pagbabalik. Maraming tao ang tumatawag sa puntong ito upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa lalong madaling panahon. Ang karamihan sa mga miyembro ng pamilya ay hindi na kailangang mag-isip dahil lahat sila ay naniniwala na si Ansel at ang kanyang mga kasamahan ang nag-orkestra sa mga pagpatay. Ano ito? Noong unang sinagot ni Ansel ang mga tawag na ito, nagawa niyang ipaliwanag at pabulaanan ang mga haka-haka na iyon. Maya-maya ay binasag niya ang phone niya dahil naaawa siya. Sino ito? Sino yung Kumu frame sa akin sa likod ko? Patuloy na hinihimas ni Ansel ang kanyang mga temple gamit ang kanyang mga kamay na may galit sa kanyang mukha, hindi ako ang sisisihin niyo. Pagkatapos noon, naglakad si Ansel patungo sa pintuan. Kuya, saan ka pupunta? Hahanapin ko si Jules, paliwanag ni Ansel, hindi ako nagpadala ng kahit na sino para saktan siya, kaya gusto kong linawin sa kanya. Kabanata 1692. Tuligsa sa publiko ang mga krimen ni Ansel. Ansel, hindi mo mapupuntahan si Jules sa kritikal na moment na ito, payo ni Benoit habang hinahabol niya si Ansel. Huwag mo akong pigilan. Noon pa man ay ipinagmamalaki ni Ansel ang kanyang sarili sa pagiging totoo at matuwid sa kanyang mga aksyon, ngunit ngayon ay sinisi niya ang isang bagay na hindi niya ginawa. Nakaramdam siya ng hindi komportable, para sabihin na hindi niya magawa. Kaya naman, gusto niyang bisitahin si Jules para maaliwalas ang hangin. Ansel, bakit ang walang isip mo? Walang maaring magkamali sa iyo dahil hindi mo ginawa ito, sabi ni Benoit na pawis dahil sa kanyang pagkabalisa. Kahit na wala kang pananagutan, ikaw ay ituturing na nagkasala kung ikaw ang nagkusa na pumunta kay Jules para ipaliwanag ang iyong sarili. Sa puntong iyon, iisipin ng lahat na pupunta ka kay Jules dahil sa kasalanan. Ang krimeng ito ay tunay na magiging iyo. Ansel, hindi ka dapat kumilos ng padalos-dalos sa oras na ito. Dapat ay may nasa likod nito. Sinusubukang i-rile up ang away ninyo ni Jules. Mapupunta ka sa bitag ng mastermind kung patuloy kang kikilos ng pabigla-bigla ngayon. Medyo lumuwag si Ansel matapos irehistro ang mga salita ni Benoit. Benoit, ano sa tingin mo? Sino pa ba ang may kakayahang magpatawag ng apat na transformations ng sabay-sabay sa pamilya natin? Maliban sa akin at kay Jules, sino pa ang nakatutok sa posisyon ng patriarch ng pamilyang White?
Tumigil sandali si Benoit bago umiling at sinabing, Ansel, paano ko mahuhulaan? Hindi natin alam kung sino pa sa pamilyang ito ang lihim na Nagel-inang ng napakaraming kapangyarihan sa mga nakaraang taon mula sa napakalaking bilang ng direkta at collateral ng ating angkan. Si tatay ay may 9 na anak, kabilang si Zeph, na natiwalag sa angkan noong panahong iyon, at si Finn, na namatay dahil sa kanyang pagkahumaling sa pagsasanay sa pagtatanim. 7 anak na lamang ang natitira. Sino ang nakakaalam kung ilang baraha ang nasa kanilang mga kamay? Higit pa rito, marami ang magkaaway, hindi lang sa loob ng pamilya, kundi maging sa labas ng pamilya. Marahil ang mga assassin na ito ay hindi ipinadala ng mga kapamilya natin. Posible rin na kumalat sa buong lugar ang balita tungkol sa malubhang sakit ng matanda. Sinasamantala ng sinaunang martial arts world, at iba pang mga pamilya o puwersa ang pagkakataon na isabotahe tayo. Si Benoit ay talagang mas kalmado at mas matalino kumpara kay Ansel. Sa kasamaang palad, wala siyang kapangyarihan dahil siya ay isang anak sa labas at walang maraming talento sa ilalim ng kanyang utos. Wala siyang choice kundi ang umasa kay Ansel sa huli. Kung mayroon siyang mas maraming card sa kanyang kamay, si Benoit ay maaaring maging isang mas mahusay na kandidato para maging patriarch kaysa kay Ansel. Huminga ng malalim si Ansel at sinabing, mukhang mas komplikado ang bagay na ito ngayon. Ang iyong pag-iisip ang nagpapalubha ng mga bagay, sabi ni Benoit. Dahil hindi mo ginawa ito, huwag mo nang masyadong isipin. True blue will never stain. Jules should be the one that concerned about this situation. Siya naman kasi ang inatake. Matulog ka na lang. Nasa bingit ng kalmado si Ansel sa puntong ito. Isang invisible pressure ang lumitaw mula sa isang lugar sa labas ng pinto nang pauwi na ang dalawa sa kani-kanilang tahanan. Sa dilim ng gabi, isang figure ang dahan-daang lumapit sa kanila na may intensyong pumatay sa kanyang katawan. Kaagad, maraming mandirigma ang lumabas mula sa madilim na gabi sa labas ng bahay ni Ansel. Lahat sa kanila ay mga gwardya sa ilalim ng utos ni Ansel. Karaniwan silang nakatago sa iba't ibang lokasyon sa buong mansyon na tinitiyak ang kaligtasan ni Ansel at ng kanyang pamilya. May 8 gwardya sa kabuuan. Si Runo, isang manlalaban ng transformation, ang pinuno ng grupo. Siya ay isang matandang lalaki na nakakita ng paglaki ni Ansel noong bata pa siya. Inutusan ni Runo ang mga gwardya na pumila at bantayan ang gate sa bahay ni Ansel. Nakilala ang figure sa tapat nila, si Runo at ang iba pa ay tumingin solemna. Tinanong niya, Etor, ano ang balak mong gawin sa iyong talam sa kalagitnaan ng gabi sa bahay ni Master Ansel? Nang si Etor ay lumabas mula sa kabilang panig ng mag-isa, ang kanyang nakamamatay na aura ay tumaas-baba na parang dagat ng mga alon. Ipinaliwanag niya, nagpadala si Ansel ng mga mamamatay tao para patayin si Master Jules. Nandito ako ngayon para humingi ng hustisya para kay Master Jules. Anong pinagsasabi mo? Galit na saway ni Runo, wala kang ebidensya, kaya huwag kang maglibot-libot sa paninirang puri ng tao. Ang talam sa aking kamay ay ang pinakamahusay na katibayan, sabi ni Etor, na itinuro ang sandata sa kanyang kamay. Tanungin ko siya mamaya kung siya ang may gawa nito o hindi. Ang tapang mo. Natural, hindi papasukin ni Runo at ng kanyang mga kasamahan si Etor sa bahay. Isa-isa rin nilang ibinunyag ang kanilang mga sandata para harangan si Etor. Papatayin ko ang sinumang humahadlang sa akin. Pagkatapos ay ibinaba ni Etor ang kanyang talim nang walang sinasabi, at isang malaking showdown ang naganap. Si Etor ay kinubkob ni Runo at 8 iba pang mandirigma, ngunit wala silang kapangyarihang pigilan siya. Paulit-ulit na binugbog ni Etor ang grupo ni Runo at pinilit silang umatras. Ang isang slash mula sa Etor ay napakalakas na kahit si Runo, isang powerhouse ng transformation, ay natangay. Ansel, lumabas ka para makita ako. Isang malakas na dagandong ang pinakawala ni Etor. Ang mahabang talim sa kanyang kamay ay tumama sa pintuan sa harapan, at isang nakasisilaw na talim na kumikinang ang bumaba mula sa langit, na lumikha ng isang siwang sa pintuan ni Ansel. Itinaas ni Etor ang kanyang talim at sabay-sabay na humakbang papasok sa bahay. Alam na nina Ansel at Benoit ang kaguluhan sa labas sa puntong ito. Kasabay nito, 12 ng mga gwardya sa mansyon ang sumugod si Etor sa pagtatangkang protektahan sina Ansel at Benoit. Nang dumating si Etor na may dalang talam mula sa labas, kitang-kita pa rin sa kanyang mukha ang hangarin na pumatay.
Malinaw na nakasulat ang uhaw sa dugo sa mga mata niyang walang pakialam. Etor, nasisiraan ka na ba? Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Magdadabog ka ba? Sa tingin mo makakatakas ka sa kahit anong gusto mo kung nasa likod mo si Jules? Sigaw ni Benoit sa kanya. Naniniwala ka ba talaga na walang sino man sa pamilyang White ang kayang makipaglaban sa iyo? Hindi na lang pinansin ni Etor ang mga utos ni Benoit, sa halip ay itinoon ang kanyang atensyon kay Ansel. Ikaw ba ang nagpadala ng killer para patayin ang aking Master Jules ngayon? Etor, kung sasabihin kong hindi ko ginawa ito, maniniwala ka ba sa akin? Tanong ni Ansel, ang lamig na dumadaloy sa kanyang likuran habang kinakaharap niya ang napakalaking hangarin na pumatay kay Etor. Hindi ako naniniwala sa iyo. Marahan na umiling si Etor. Ha! What's the point of this? Since hindi ka naniniwala sa akin, why bother to come and question me? Malamig na ngumuso si Ansel. Tama ka. Talagang walang saysay. Kaya pumunta ako dito ngayon para ipaghiganti si Master Jules, sabi ni Etor habang iginuhit ang talam sa kanyang dibdib. Ansel, mas mabuting malaman mo na ang kamatayan ay darating sa iyo ngayon. Nakakagalit ka. Parehong inis sina Benoit at Ansel na nagumbok ang kanilang mga ugat. Ayos lang kung sila ang may pukana ng bagay na ito. Gayunpaman, ang pangunahing punto ay, hindi iyon ginawa ni Ansel. Si Etor naman ay lumapit kay Ansel para ilabas ang galit kahit siya ang may kasalanan o hindi. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na gawin iyon? Ano man ang kaso, si Ansel ang Panginoon ng pamilyang White. Samantala, siya ang kandidatong may pinakamagandang pagkakataon na maging susunod na patriarka. Ang mga aksyon ni Etor sa ngayon ay itinuturing na labag sa batas. Kabanata 1693. Sa palagay mo hindi ka malulupig sa pamilya. Mga bantay. Patayin mo siya para sa akin. Isang malakas na dagandong ang pinakawala ni Ansel. Hindi lamang ang Etor ay napaliligiran ng malaking bilang ng mga mandirigma, ngunit maraming tao ang nakarinig ng balita at sumugod sa larangan ng digmaan. Ang bagay na ito ay naging isang sensasyon bilang resulta ng siklab ng galit ni Etor ngayong gabi. Samantala, ang sugat ni Jules ay natahi at nalagyan ng benda sa kanyang bahay kaya hindi na big deal ang kanyang sugat. Sa halip na matulog, pumunta siya sa tinutuluyan ni Natir at Olympias, umaasang makakausap sila. Pagdating ni Jules, agad na tumakbo si Quent papunta sa kanya nang may alarma. May ilang lalaki din siyang kasama. Sabi niya, Master Jules, isang malaking insidente ang nangyari. Anong problema? Napalingon si Jules kay Quent at nagtanong. Sumagot si Quent, ngayon lang, pumunta si Etor kay Master Ansel at tinuligsa siya sa publiko. Ang magkabilang panig ay naglalaban ngayon sa isa't isa. Ang insidente ay ikinaalarma ng maraming miyembro ng pamilya. Kailangan mong pumunta doon ngayon. Kung ang bagay na ito ay patuloy na lumala, ito ay mawawala sa ating mga kamay. Ano? Natulala si Jules ng 2 segundo. Pati si Tyr at Olympias na katabi niya ay natigilan din. Ano ang ginagawa niya? Sagot ni Quent, matigas ang ulo niyang naniniwala na si Master Ansel ang nagpadala ng mga mamamatay tao na iyon, kaya gusto kanyang ipaghiganti. Alam na alam mo ang pagkatao ni Etor. Ang taong iyon ay walang pag-iisip. Mahirap na akitin siyang magbago ng isip. Dapat kang magmadali, Master Jules. Itong lalaking ito. Lalong nagiging lawless, malakas na pagmumura ni Jules. Bago pa man siya magkaroon ng oras para kumustahin si Natir at Olympias, muli siyang humakbang patungo sa pintuan. Boss, dapat ba tayong pumunta doon at tingnan? Tanong ni Olympias. Hindi tayo dapat pumunta. Umiling si Tyr at sumagot, matulog na ulit tayo. Mas mabuting huwag na tayong makisangkot sa mga alitan ng pangkat sa pagkakataong ito. We better stay out of this. Okay. Sa puntong ito, ang kapaligiran sa tirahan ni Ansel ay naging lubhang tense. Nagsimula nang maging mas malupit si Etor. Sa kabila ng pagkakaroon ng malaking bilang ng mga mandirigma sa ilalim ng kanyang utos, walang kapangyarihan si Ansel na pigilan si Etor. Ansel, sinaktan mo ang aking Master Jules. Ngayon, pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Duguan ang mga mata ni Etor. Hinampis niya ang isang madugong landas gamit ang kanyang talon at diretsyong sinugod si Ansel. Ilang mandirigma ang tumabi kay Ansel, ngunit natulala sila sa pang-aapi ni Etor kaya hindi sila makagalaw.
Nakatayo lang sila doon at pinagmamasdan si Etor na palapit ng palapit. Well, natulala rin si Ansel. Tumulo ang isang patak ng pawis sa kanyang noo, kasama ang mga asul na ugat sa kanyang noo na nakaumbok. Walang duda sa isip ni Ansel na mamamatay siya sa ganitong sitwasyon. Ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na naramdaman niyang napakalapit ng kamatayan. Si Etor ang Grim Reaper noong panahong iyon, papalapit sa kanya na may hawak na karit sa kamay. Gayunpaman, sa kalagitnaan ng Misty Slopes, isang puting liwanag ang pumutol sa kalangitan at bumaba mula sa himpapawid sa kritikal na sandaling ito. Ito ay isang puting kadena na gawa sa hangin na bumaba mula sa langit, na bumaril sa kanila sa isang kisap mata. Ang kadena ng hangin ay sumabog na parang paputok nang ito ay lumapag. Pagkatapos ay sinundan ito ng isang malakas na puwersang mapang api na pumihil sa Etor na umunlad, na pumipilit sa kanya na umatras ng paisa-isa. Sa tingin mo ba walang sino man sa pamilya ang makakalaban sa iyo, Etor? Sa tingin mo ba ay hindi ka matatalo sa mundong ito? Umalangaw-ngaw ang boses ng isang matandang lalaki sa kalangitan ng gabi. Nang marinig ng lahat ang boses na ito, tumangala sila sa kalangitan sa gabi, na pumukaw ng hininga ng maraming tao ng sabay-sabay. It's Great Elder Clovis. Siya ang nagsasalita. Si Clovis ang pinakamakapangyarihang manlalaban ng pamilyang White, pangalawa lamang sa demigod. Kahit si Etor ay mas mababa sa kanya. Si Clovis ay palaging ang pinakamasugid na taga-suporta ni Ansel. Nang si Etor ay nangahas na magdala ng talam sa bahay ni Ansel, alam ni Clovis na kailangan niyang makialam. Kahit na si Clovis ay hindi nagpakita sa lugar, ang kanyang malupit na aura ay nabigla sa lahat ng naroroon. Ilang hakbang din pabalik si Etor ng magkasunod. Ang kanyang puso ay tumibok ng dugo, at siya ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay patuloy na nagpapalakas ng lakas na parang sinusubukang kumawala sa kontrol ni Clovis, ngunit walang epekto. Etor, masyado kang bastos. May bahid ng galit ang tono ni Clovis habang nararamdaman niyang patuloy na lumalaban sa kanya si Etor. Pagkatapos sabihin iyon, ang hindi nakikitang pang-aapi ay pinalakas. Agad na nagpakawala si Etor ng mahinang singgal at nagpatuloy sa pag-atras ng ilang hakbang. Nakaramdam siya ng paninikip sa kanyang dibdib at nalasahan ang dugong nagmumula sa kanyang lalamunan, ngunit pilit niyang ibinalik ang dugo sa kanyang lalamunan. Etor, anong ginagawa mo? Humakbang si Jules patungo sa kanila sa eksaktong sandaling iyon, kasama sina Quent at iba pa. Ang pamimilit ni Clovis mula sa langit ay agad na nawala nang lumitaw si Jules. Alam niyang hindi magpapatuloy sa pagngangalit si Etor kapag nagpakita si Jules. Sa buong White family, si Jules lamang ang may kakayahang ibagsak ang Etor nang hindi gumagamit ng karahasan. Hindi nagpakilala si Clovis mula sa simula hanggang sa wakas. Siya ang dakilang elder, kaya ang madalas niyang pagpapakita ay hindi magandang bagay. Master Jules. Sure enough, after Jules appeared, unti-unting nawala ang murderous aura sa katawan ni Etor. Sabi niya, I can't up it. Tumigil ka. Mukhang galit na galit si Jules. Matagal-tagal na rin simula noong galit na galit si Jules. Ngayon, lalo na sa harap ni Etor. Bihira siyang pagalitan ni Jules. Gayunpaman, pinarusahan niya si Etor sa harap ng napakaraming tao sa oras na iyon. Bilasan mo at alisin mo yang talam mo. May ideya ka ba sa ginagawa mo ngayon? Tulala na nakatayo doon si Etor. Sa kabilang banda, malamig na tiningnan ni na Ansel at Benoit si Jules mula sa gilid. Sinaway ni Ansel, Jules, maaari mong dalhin ang ebidensya at lumapit sa akin kung tunay kang naniniwala na ang mga killer na iyon ay ipinadala ko. Hindi man lang ako kukurap kung gusto mo akong patayin o tadterin ng pira-piraso. Gayunpaman, ang paraan ng iyong guy is making a fuss right now. He is looking down at me, let alone the family. Jules, are you assuming that you're the party arch right now? Si Jules ay hindi marunong sumagot sa kabila ng pagiging hindi patas. Siya ang may kapangyarihan matapos makaligtas sa engkwentro laban sa mga assassin sa pag-uwi. Gayunpaman, ang mga aksyon ni Etor ay nagdulot kay Jules ng lahat ng kanyang mga card. Sabi ni Jules, Kuya, ako ang nagkulang sa pagdisiplina sa mga nasasakupan ko. Tapos, lumapit siya kay Ansel at yumuko. Please accept my apologies. Humph. Nang nasa panig niya ang hustisya, walang awa si Ansel. Sabi niya, Jules, masyadong masungit ang kampan mo.
Sa tingin ba niya ay magagawa niya ang anumang gusto niya sa iyong suporta? Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na, wala akong alam tungkol sa pagpatay? Kabanata 1694. Sinaksak ni Etor ang sarili. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ni Jules, pinananatiling humble ang kanyang kilos. Naniniwala ako na hindi si Ansel ang uri ng tao na kayang saktan ang sarili niyang pamilya. Ang pangyayaring ito ay ako ang may kasalanan. Master Jules. Nang makita ni Etor ang eksena, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa sa kanyang puso. Biglang lumingon si Jules at pinandilatan si Etor, "Shut up." Sa huli, umatras si Etor at hindi na nangahas na magsalita pa. "Ansel, gagawin ko ang buong responsibilidad para sa bagay na ito. Ano ang gusto mong gawin natin para mawala tayo sa katinoan? Paakuin mo ba ang buong responsibilidad?" Tumawa si Ansel. Diretsong tanong ni Benoit, "Jules, anong ibig mong sabihin dyan?" Si Etor ang may kasalanan, ngunit gagawin mo ang kanyang parusa sa ngalan niya. Paano ka mananagot kung sinabi kong plano ni Etor na magrebelde ngayon? Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Jules. Dapat tanggapin ng isang tao ang mga kahihinatnan ng kanyang sariling mga aksyon, sabi ni Etor, habang siya ay humakbang pasulong na may blankong ekspresyon, kung ang mga pumatay ay walang kinalaman sa iyo, kung gayon ito ang aking kasalanan ngayon. Master Ansel, ako ay magbabayad para sa iyo. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, sinaksak ni Etor ang kanyang sarili sa ibabang bahagi ng tiyan gamit ang matalim na talam sa kanyang kamay. Ang kanyang ibabang tiyan ay tinusok ng talam, at agad na bumulwak ang dugo. "I'm sorry, Master Ansel," nang agat ang ngipin ni Etor at tumingin kay Ansel. "Humph!" Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Ansel. Wala siyang karapatang magpilit pa. Hindi magandang ideya na malaman ito ng lahat lalo na't may malubhang karamdaman ang matanda. Sa makatuwid, walang sino man sa pamilya ang nangahas na gumawa ng malaking bagay sa anumang bagay. Alam ni Ansel kung kailan ito tatawag sa isang araw habang nauuna pa siya. "Excuse us for disturbing you, Ansel." Nagalit din si Jules nang makitang sinasaksak ni Etor ang sarili. Si Etor ay isang walang awa na tao na hindi nagpakita ng awa kahit na sinaksak niya ang kanyang sarili. Ang kanyang mukha ay nagsimulang mamatla sa puntong ito. Baka malagay sa panganib ang buhay niya kung hindi siya agad magamot. "Jules, desidido na ako sa dulo nito. Not only to make you whole, but also to make me whole." Kinaway-kaway ni Ansel ang kamay niya, saka tumalikod at pumasok sa bahay. Inutusan ni Jules si Quent na tulungang buhatin si Etor pabalik sa kanyang bahay at gamutin ang mga pinsala ni Etor sa lalong madaling panahon. Pagkauwi nila, tumawag si Jules ng doktor sa unang pagkakataon para gamutin ang sugat ni Etor. Mabuti na lang at hindi masyadong matindi ang saksak dahil sa kanyang kakaibang pangangatawan. Mahigit 1 oras ang ginugol ng doktor sa paggamot at pagtahi sa sugat ni Etor bago ito binalot ng gauze. Hindi ito malubhang pinsala. Si Etor ay may panloob na lakas ng isang mandirigma upang protektahan ang kanyang katawan. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang linggo para tuluyang gumaling. Sa loob ng silid, nakaupo si Etor na naka-cross-legged sa kama na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Jules ay kasama niya mula pa noong una at kasama niya pa rin hanggang ngayon. Nababahala siya na ang saksak ay magdulot ng malaking epekto sa katawan ni Etor. "I'm sorry, Master Jules. Matagal bago humingi ng tawad si Etor with guilt, masyado akong impulsive." Humugat ng malalim na hininga si Jules at nanatiling tahimik. "Hindi naman big deal basta okay ka lang. Get some rest," aniya habang tinatapik ang balikat ni Etor si Jules saka tumalikod at naglakad palabas ng pinto. Maliban kay Quent, ilang matatandang lalaki ang nakatayo sa labas. 2 sa kanila ay ang mga elder mula sa Council of Elders. Samantala, ang ilan sa kanila ay mga makapangyarihang tao sa collateral lineage ng White family. Nang makita nila si Jules na papalabas ng kwarto, lahat ay naglakad papunta sa kanya. Ang pangyayari ngayong gabi ay nag-udyok sa dakilang elder na kumilos. Si Etor ay kumikilos ng padalos-dalos ngayon, sabi ng isang matandang nakasuot ng puting damit habang papalapit siya. Si Walrick White ay kapareho ng henerasyon ni Clovis at Regis, ngunit wala siyang kultibasyon at kapangyarihan sa kanyang mga kamay na taglay ni Clovis at Regis.
Sa kabilang banda, mayroon siyang lugar sa core ng pamilyang White bilang isa sa mga matatanda ng konseho. Ganyan ang ugali niya. Napabuntong hininga si Jules. We have to let this matter slide. I don't want to cause any trouble at all. Bahagyang napangiwi si Walrick at ang iba pa. Malamang na si Ansel ang nagpadala ng taong pumatay sa iyo sa pagkakataong ito. Huwag kang masiyadong magtiwa, gusto mong tingnan ang sitwasyon. Posible bang mahanap ang mga bakas? Wala akong intensyon na ipaglaban ang posisyong iyon sa kanya, mapait na ngumiti si Jules, gayunpaman, pinipilit niyang gumawa ng kaaway sa akin. This feeling of involuntary rivalry makes me feel helpless. Napabuntong hininga si Jules habang nakatingin sa full moon sa langit. Kinaumagahan, maagang bumangon sina Tyr at Olympias para maglinis at mag-almusal. Dumating si Jules nang matapos sila. Ollie, dadalhin kita saglit sa matanda, pero may panuntunan siya. Kailangang maghintay si Tyr dito dahil gusto ka lang niyang makitang mag-isa. Okay. Tumango naman si Tyr pero hindi na masyadong nagsalita. Pagkatapos ng lahat, kapag nasa Roma, dapat gawin ng isang tao ang ginagawa ng mga Romano. Si Olympias, na noon pa man ay walang pakialam, ay naging medyo kinakabahan sa puntong ito. Hindi niya maintindihan kung bakit siya kinakabahan. Nanguna si Jules. Naglakad ang dalawa hanggang sa Regis Tower. Ang pinakamataas na punto sa kalagitnaan ng bundok ng White Family Mansion ay ang Regis Tower. Bagamat ang gusaling iyon ay tinawag na Regis Tower, isa talaga itong estate. Ito ay isang tambalan kung saan nanirahan ang patriarch ng pamilyang White sa loob ng maraming siglo. Sa pagbabago ng mga patriarch sa mga henerasyon, nagbago rin ang pangalan ng gusali kasama nito. Sa kasalukuyan, ito ay kilala bilang Regis Tower, ngunit kung ang susunod na patriarch ng pamilyang White ay si Ansel, ito ay papalitan ng pangalan bilang Ansel Tower. May isang parisukat bago ang Regis Tower. Nakatayo na doon si Ansel nang dumating sina Olympias at Jules. Maraming miyembro ng pamilya ang pupunta rito para tingnan kapag wala silang masyadong gagawin. Ang mga taong ito ay pumupunta rito tuwing may oras sila, lalo na ang mga opportunista tulad ni Ansel. Gusto nilang isugal ang perpektong pagkakataon kapag nararamdaman ni Regis ng tulad ng pagtanggap ng mga bisita, upang makaani sila ng mas maraming benepisyo sa pamamagitan ng pagbulong ng mga bagay sa kanyang tainga. Naglakad sina Jules at Olympias patungo kay Ansel. Medyo awkward ang atmosphere nung nagkita sila. Nagpalipis ng gabi si Olympias sa bahay ni Jules at hindi lumabas para makipagkita kahit kanino. Bilang resulta, nakilala ni Ansel si Olympias sa unang pagkakataon ngayon. Hindi niya napigilan ang sarili na palakihin siya at pababain pagkatapos nilang magkita. Kung noon pa lang, nang tingnan siya ng ganoong matandang lalaki mula ulo hanggang paa, napagtripan na siya ni Olympias. Hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng kakulangan sa ginhawa sa puntong ito. Sa halip, hinayaan na lang niya si Ansel na tingnan siyang mabuti. Magalang na sinabi ni Ansel, not bad. Nag-mature ka na sa isang magandang binibini. Balita ko kasal ka na. Ang iyong asawa ay dapat na isang hindi pangkaraniwang individual at isang lalaki sa mga lalaki. Isa siyang baldado na gumagamit ng wheelchair para umikot, malamig na sagot ni Olympias. Diretsong hinarang ang paksa ni Ansel sa mga sinabi nito. Biglang naging awkward ang sitwasyon. Biglang bumukas ang pinto sa Regis Tower na nasa harapan nila. Isang matandang lalaki na may pilak na buhok ang lumabas ng gusali. Ang kanyang pangalan ay Ortuan, at nagsilbi siya bilang valet ni Regis. Kabanata 1695. Regis Tower. Si Ortuan umano ang namamahala sa kaligtasan at pang-araw-araw na gawain ni Regis noong siya ay bagong panganak. Sa katunayan, si Ortuan ay kasama niya noong malakas pa si Regis. Si Ortuan ay mukhang punong-puno ng lakas kahit na si Regis ay may karamdaman sa wakas at ang kanyang mga araw ay binibilang. Sa taong ito, halos isang siglo na ang edad ng matanda. Nagsimulang gumalaw si Ortuan sa direksyon nila. Sumugod sina Ansel at Jules para batiin siya. Sa kabila ng katotohanan na siya ay isang utusan lamang, ang matanda ay may mataas na posisyon sa pamilyang White. Kahit na nakatagpo ni Ansel at ng iba pa si Ortuan, ipapakita nila sa kanya ang paggalang. Sina Olympias at Jules ay pupunta sa kanayunan upang magpalipad ng mga saranggola noong panahong iyon. Paminsan-minsan ay pinupuntahan ni Regis si Ortuan. Hindi gaanong nagbago si Ortuan base sa kanyang mga alaala.
Si Orton ay tila napakatanda sa kanya bilang isang bata, lalo na ang kanyang puting balbas sa kanyang baba, na hindi nagbago. Mahilig hilahin ng Olympias ang kanyang puting balbas noon. Nakangiti ang matanda sa bawat pagkakataon. Nasaktan siya nito, at ang Olympias ay palaging pinapagalitan ni Regis sa huli. Young Lady Olympias, matagal na simula noong huli kitang nakita. Tumingin si Orton kay Olympias, ngumiti, at tumanggaw sa kanya. Lolo Orton, kamukha mo pa rin ang dati. Si Olympias ay napangiti ng hindi inaasahan, isang tunay na ngiti mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nang makita niya si Orton, naramdaman niya ang pakiramdam niya noong bata pa siya. Nang mapansin ni Orton si Olympias na nakatitig sa kanyang balbas, likas niyang tinakpan ito ng kanyang kamay at nagtanong, Young Lady Olympias, iniisip mo pa ba ang aking balbas? Malaking babae ka na ngayon. Bata pa ako, tumatanda na ako at malapit nang maubos ang balbas ko. Hahaha. Tumawa ng malakas ang Olympias. Alam ni Old Master na dumating ka na, sabi ni Orton. Kagabi, hindi siya masyadong nakatulog. Siya ay tuwang-tuwa at sabik na naghihintay sa iyong pagdating sa loob. Mangyaring sumama sa akin, Young Lady Olympias. Okay. Tumanggaw si Olympias, habang iniunat ni Orton ang kanyang kamay. Ipinatong ni Olympias ang kanyang kamay sa kanyang braso, at naglakad ang dalawa hanggang sa Regis Tower. Hindi binanggit ni Orton ang pagsasama-sama nina Jules at Ansel mula simula hanggang wakas, na nagpapahiwatig na walang intensyon si Regis na makita sila. Pagkakapasok nina Olympias at Orton sa pinto, si Jules at Ansel na lang ang naiwan sa plaza. Binasag ni Ansel ang katahimikan, Jules, hindi ko ipinadala ang mga mamamatay tao. Oh! Malumanay na tugon ni Jules. Halatang hindi kontento si Ansel sa naging reaksyon ni Jules, kaya pinalala pa nito ang tono at idiniin, sabi ko, hindi ako nagpadala ng mga killer. Okay. Ganun pa rin ang reaksyon sa kanya ni Jules tulad ng dati. Jules, alam mo talaga kung anong klaseng tao ako, sabi ni Ansel, nangunot ang kanyang mga kilay. Hindi ako naniniwala sa mga sabuatan. Kahit na kailangan kong ipaglaban ang posisyon ng patriarka, gagawin ko ito ng patas. Bumantong hininga si Jules at sinabing, Ansel, ikaw ang panganay, at nasa likod mo ang suporta ng mga matatanda. Ikaw lang ang magiging patriarch ng pamilyang White. At saka, hindi ko naisip na makipagkompetensya sa ikaw para sa posisyon ng patriarka. Pagkasabi nun ay hindi na nagsalita pa si Jules. Tumalikod na lang siya at umalis. Nanggigigil ang ngipin ni Ansel sa galit habang nakatitig sa sobrang nakakairite na likod ni Jules. Ikaw ang pinakakapukrito na tao sa mundo. Naglakad si Olympias hanggang sa Regis Tower sa likod ni Orton sa puntong ito. Sa Regis Tower, ibang-iba ang eksena. May isang hardin, mga pavilion, at isang malaking lawa ng hardin. Dahil kasalukuyang taglamig, ang mga bulaklak sa lawa ng hardin ay nalanta, na nagpapakita ng isang malaking pool ng tubig sa ibaba. Dumating si Olympias dito noong bata pa para maglaro sa Regis Tower, partikular sa Garden Pond. Mayroong maraming iba't ibang kulay na isda sa loob nito. Ang paboritong libangan ng Olympia ay ang pangingisda sa lawa na ito. Siya ay minsan ay labis na masigasig tungkol dito at hindi sinasadyang nahulog sa lawa ng hardin. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Orton at tumakbo siya papunta sa pool para iligtas siya. Hindi napigilan ni Olympias ang mapangiti nang maalala ang nangyari noon. Halos 20 taon na ang lumipas, ngunit ang tanawin ay nanatiling halos hindi nagbabago. Noong taglamig, medyo malamig pa rin sa kalagitnaan ng bundok. Isang matandang nakasuot ng winter coat ang nakaupo sa tabi ng garden pond noong mga oras na iyon. May hawak siyang pamangwit at matamang nakatitig sa pangingisda sa lawa. Ang pangingisda ay tila isang bagay na ikatutuwa ng isang tao. Habang siya ay tumatanda. Ito ang kaso kay Demi ng Canentine Mansion. Silas, ang Panginoon ng Dragon Squad. At Regis, ang patriarch ng White Family, isang creed ng sinaunang martial arts world. Sa isang sulyap, nakilala ni Olympia si Regis doon. Mahigit 2 dekada na niya itong hindi nakita. Ang matanda ay eksaktong katulad ng dati. Wala man lang siyang pinagbago. Siya ay payat at mahilig maglagay ng Amerikana sa kanyang katawan, at tila nakakulot siya dito. Medyo nagulat si Olympias. Di ba sabi nila may sakit na ang matanda? Paano siya mangisda sa labas?
Palaging inaakala ni Olympias na ang matandang lalaki ay nasa kama ngayon. Marahil ay kailangan niya ng tutulong sa kanyang pang-araw-araw na gawain, ngunit hindi niya akalain na makakaupo siya roon at mangisda. Ang mga alingaw-ngaw mula sa labas ng mundo ay tila sumasalungat sa mga katotohanan sa ilang mga paraan. Ang master ay naghihintay para sa iyo doon. Pumunta ka sa kanya, itinuro ni Ortuan si Regis, na nakaupo sa gilid ng garden pond, at sinabi kay Olympias. Okay, tumango si Olympias at naglakad palayo sa Regis. Nandito ka pala. Umalangaw-ngaw ang boses ng matanda nang lumapit si Olympias kay Regis mula sa likuran. Ang kanyang boses ay hindi gaanong nagbago sa loob ng 20 taon, ngunit siya ay medyo mas matanda at mahina. Napalingon si Regis. Sa wakas ay nakikita na ni Olympias ang kanyang mukha ng malinaw sa puntong ito. Matanda na siya. Siya ay tumatanda, iyon ay tiyak. May mga wrinkles pa na nagdedekorasyon sa mukha niya, at halos malaglag lahat ng ngipin niya ngayon. Ngumiti si Regis kay Olympias habang nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Olympias ang pag-init ng puso niya dahil ang ngiti nito ay katulad ng dati. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng matinding kalungkutan at the same time nang makita ang ngiting iyon. Sobrang sakit ng puso niya para kay Regis na parang gusto niyang umiyak on the spot. Maayos na ang lahat ngayon. Buti naman at nakabalik ka. Muling ibinaling ni Regis ang kanyang ulo, matamang nakatitig sa pain ng isda sa lawa. Umupo si Olympia sa tabi ni Regis, tulad ng ginawa niya mula noong siya ay bata. Sinasamahan niya ito at patuloy na nakikipagdaldalan. Ngunit ngayon, hindi na nagdaldal si Olympias. Tahimik lang siyang nakaupo doon. Tila mahina si Regis, ngunit umupo siya sa abot ng kanyang makakaya dahil may ipinangako siya sa kanyang apo na 20 taon na ang nakalilipas. Binalak niyang tuparin ito ngayong araw. Dahil din sa pangakong ito, pagkatapos niyang malaman na nakabalik na ang kanyang apo, kahit nakarete, nagpumilit si Regis na bumangon at pumunta sa garden pond. Gusto niyang hintayin ang pagdating ng kanyang apo doon. Kabanata 1696. Ang gintong isda ng arwana. Ang Regis Tower ay matatagpuan sa kalahati ng bundok. Medyo malakas ang hangin. Napakalamig para sa isa na maupo dito at mangisda. Higit pa rito, sa taglamig, ang isda ay mas malamang na kumuha ng pain. Medyo matagal nang nakaupo si Regis, ngunit hindi pa siya nakakahuli ng isda. Paano kung pumasok muna tayo sa loob? Ang udyok ni Olympias, sumasakit ang puso niya para kay Regis nang mapansin niya ang kalagayan nito. Hindi pa nahuhuli ang isda. Hindi ako makakapasok sa bahay. Once I go back, I won't get another chance. Bakit kailangan mong hulihin ang isda? Naguguluhan si Olympias. Tumawa si Regis at sinabing, kasi gusto kong ipagluto ito ng personal para sa iyo. Sa kaibuturan, nabigla si Olympias. Ilang lumang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Naalala niya ang araw na iyon bilang isang malamig na araw ng taglamig. Higit pa rito, ang taglamig ay napakalamig sa taong iyon, na may snow na bumabagsak mula sa langit. Nawala si Regis ng halos 2 buwan noong panahong iyon. May dala siyang isda pagbalik niya. Nagkataong naglalaro si Olympias malapit sa pond noong mga oras na iyon. Nang maglagay si Regis ng gintong isda na kasing laki ng palad sa lawa, naisip niya na kakaiba ito. Lolo, anong uri ng isda ito? Mukhang napakaganda, tumingin ang maliit na Olympias sa gintong isda at nagtanong. Ito ay isang isda ng arwana, matigang paliwanag ni Regis. Gumamit ako ng maraming pagsisikap upang mahuli ito sa pagkakataong ito. Lolo, hindi ka na umuwi for the past 2 months. Sinusubukan mong huluhin ang isda na ito sa lahat ng oras. Pumadjejek si Olympias habang kinukusot ang makikinang na malalaking mata. Napaka-agresibo mo, Lolo. Ang lawa na ito ay puno ng isda ng arwana. Bakit ka pa nag-abala? Para mahuli sila. Paulit-ulit na umiling si Regis at sinabing, girl, hindi ito ordinaryong isda ng arwana. Lumalaki ito sa Welken Lake ng Norster Tips. Hindi ito may kukumpara sa karaniwang isda ng arwana. Saka lolo, ano ang espesyal dito? Ngumiti si Regis at ilang beses hinaplos ang ulo ng munting Olympias bago nagpaliwanag, hindi ko maipaliwanag sa iyo ngayon, ngunit malalaman mo ang dahilan kapag lumaki ka na. Ano? Medyo naguguluhan, sinabi ni Olympias, napakaganda nito. Masarap siguro ang lasa.
Natigilan si Regis ng ilang segundo. Pagkatapos ay humagalpak siya ng malakas na tawa. Makalipas ang 20 taon, kapag lumaki na itong isdang arwana, huhulihin at ipagluluto kita. Regis at Olympia's agreement iyon noon. Kahit mukhang biro, naaalala pa rin ito ng una hanggang ngayon. Lolo, nagbibiro lang po ako noon. Huminga ng malalim si Olympias at sinabing, 20 taon na ang nakakaraan. Malamang matagal nang nawala ang isdang arwana na iyon. Napakalamig ng araw. Bakit hindi tayo pumasok sa loob? Tumahimik ka. Naging seryoso si Regis sa puntong iyon. Tinutukan niya si Olympias na manahimik habang mataimtim na nakatitig sa pain ng isda. Nanigas ang kanyang katawan dahil sa kaba. Hindi maraming bagay ang makapagpapakaba sa kasalukuyang patriarch ng pamilyang White, kaya tiyak na napakahalaga sa kanya ng isda ng arwana. Ang pain ng isda na kanina pa lumulutang sa ibabaw ng tubig ay biglang lumubog sa ilalim. Hinatak ni Regis ang pamangwit sa langit nang may lakas na ang buong linya ng pangingisda ay agad na naituwid. Magdamag kitang hinihintay. Sa wakas nakuha mo na ang pain, hahaha. Kasing saya ng bata ang dumadagandong na tawa ni Regis. Marahas siyang umubo dahil dito. Nabaluktot ng husto ang pamangwit at naituwid ang linya ng pangingisda. Sa ilalim ng pond, isang isda ang lumalangoy pabalik-balik. Ito ay nagkaroon ng isang napakalaking halaga ng lakas. Sa katunayan, ito ay nakakagulat na makapangyarihan. Ang maliit na isda na iyon ay nagbigay ng impresyon sa mga tao na tumitimbang ito ng ilang dose-dosenang kilo. Nagpatuloy si Regis na gumala sa dalampasigan, hawak-hawak ang kanyang pamangwit. Ang isda na iyon ay unti-unting hinayla sa ibabaw ng tubig. Ang isda ay kulay ginto at kahawig ng maliwanag na gininto ang liwanag. Ang gininto ang halo nito ay medyo nakakasilaw din, at ang katawan nito ay tila pinakintab na ginto. Lumilitaw na nabigla si Olympias. Hindi pa siya nakakita ng ganitong isda ng arwana. Natulala siya sa hitsura ng isda ng una niyang pagtitig dito. Ang isdang ito ay humigit kumulang 30 sentimetro ang haba at may bigat sa pagitan ng 1 at 2 kilo. Ang katawan nito ay ginto sa kabuuan, at ang mga kaliskis, na naka-embed sa bawat piraso sa katawan ng isda, ay lumilitaw na isang perpektong gawa ng sining. Ang isda na ito ay talagang napakaganda kaya't nakakatuwang pagmasdan. Kasabay nito, kakaiba na ang isdang arwana na ito ay tumutubo sa lawa sa loob ng 20 taon ngunit tumitimbang lamang ng 1 hanggang 2 kilo, na parang hindi gaanong lumaki noong panahong iyon. Maingat na kinaladkad ni Regis ang isda sa pampang. Naging abala rin si Olympias. Agad niyang kinuha ang lambat sa malapit na lugar at kinuha ang isda. Lolo, bakit maliit pa ang isdang ito pagkatapos di lumaki ng 20 taon? Tanong ni Olympias kay Regis habang tinatanggal niya ang hook. Dahil ang isda na ito ay kumakain lamang ng mahiwagang damo, at ito ay kumakain lamang ng ilang halaga ng mahiwagang damo araw-araw, nakangiting paliwanag ni Regis. Magagawa lamang itong lumaki sa ganitong laki sa loob ng 20 taon. Natuklasan ni Olympia sa oras na ito na ang pain sa fish hook ni Regis ay hindi karaniwan. Ito ay isang mahiwagang damo na malinaw na kristal at tila inukit mula sa puting jade. Ang isda ng arwana ay kumain ng kalahati ng mahiwagang damo sa puntong ito, at ang kalahati pa ay naglalabas ng nakakalasing na aroma. Oras na para umalis, girl. Labis na bumuti ang mood ni Regis matapos nilang mahuli ang isda. Mukhang nasa mabuting kalooban siya. Naglilinis ng kwarto si Orton nang sabay silang pumasok sa gusali. Tinanong niya, nahuli mo ba? Nang makita ang gintong isda ng arwana na hawak ni Regis sa kanyang kamay, ibinaba ni Orton ang wally sa kanyang kamay na may pagtataka. Hahaha, nahuli ko na. Tio Orton, baka simulan mo na agad ang paghahanda ng mga sangkap. Ako na mismo ang magpapasingaw nitong isda. Iminungkahi ni Ortwin, paano kung magpahinga ka at ako na ang bahala sa pagluluto? Hindi, ako na mismo ang gagawa. Dahil dito, nagsimulang maging abala si Regis dahil gusto niyang maghanda ng steamed fish dish. Inilabas lamang niya ang mga laman loob at iningatan ang mga kaliskis. Nagbigay ito ng impresyon na ang isdang arwana na ito ay lubhang mahalaga. Hindi itinapon ni Regis ang mga panloob na organo, kahit na tinanggal na ang mga ito. Sa halip, kinuha ni Orton ang isang kahon at sinimulang iimpake ang mga ito. Sinabi na pagkatapos na matuyo ang mga panloob na organo, sila ay magiging isang napakahalagang elixir.
Si Rehis ang namamahala sa lahat mula sa simula ng paghahanda hanggang sa pagpapasingaw ng isda. Nagtagal siya sa singaw ng isda. Isang napakalaking 10 oras ang kailangan para sa proseso ng pagluluto kumpara sa 10 minutong oras ng pagluluto para sa normal na isda na lutuin. Kasabay nito, dapat niyang kontrolin ang tagal at antas ng pag-init sa panahon ng steaming ng isda. Ang apoy ay hindi dapat masyadong malakas at hindi rin mahina. Buong hapon si Ortuan sa harap ng kalan, maingat na kinokontrol ang apoy. Nanatili si Olympia sa Rehis sa buong araw. Sinamahan siya nito sa paglalaro ng chess at kasamang mamasyal sa labas habang binabantayan siya. Sa buong proseso, pareho silang nagkaroon ng hindi sinasabing kasunduan na lumayo sa mga nakaraang kaganapan at mga bagay na hindi gaanong mahalaga. Kahit na nag-uusap sila ay inililihis nila ang kanilang atensyon mula sa paksang nasa kamay at tatalakayin ng isang bagay na mas kasiya siya. Lumipas ang buong araw bago nila nalaman. Kabanata 1697. Kumain habang mainit. Bahagyang humina ang magandang kalooban ni Rehis habang nakatitig sa unti-unting pagdidilim ng kalangitan. "Girl, malapit na maggabi," napabuntong hininga na sabi niya. "Uwi na tayo." "Okay." Tumango si Olympias at tinulungan si Rehis pabalik sa bahay. Ang isda ng arwana ay naluto na sa puntong ito. Naghanda din si Ortuan ng iba't ibang pagkain. Simpleng ulam, pero mukhang masarap lahat. Umupo si Rehis sa mesa. Medyo namutla ang mukha niya. Kada ilang segundo, ilang beses siyang umuubo. "Master, masama ang pakiramdam mo ngayon. Bakit hindi ka bumalik sa iyong silid at magpahinga sandali?" Lalong nag-alala si Ortuan habang pinagmamasdan si Rehis na umuubo. Umiling si Rehis bilang pagtanggi. "Uncle Ortuan, I'm fine. Ang gusto ko lang naman ay kumain ng masarap kasama si Ollie. Umupo ka na rin. Tere, sabay na tayong kumain." Sa huli, hindi na nagsalita si Ortuan at piniling sumunod sa utos ni Rehis. Umupo din sa gilid si Olympias. Nag-aalala rin siya tungkol sa kalusugan ni Rehis, ngunit nanatili siyang tahimik sa huli. Maaaring hindi na makapagtagal si Rehis sa kanyang kasalukuyang estado. Ito na siguro ang huling hiling ng matanda. Kung gayon, dapat nilang ibigay sa kanya ang kanyang nais na kumain ng magkasama. Itinulak ni Rehis ang singaw na isda ng arwana sa harap ng Olympias. He urged, "Girl, you should have this fish tonight. Kailangan mong tapusin lahat ng ito. Hindi ko kukonsintihin ang anumang tira." Napatitig si Olympias kay Rehis at nagtanong, "Lolo, bakit gusto mong kainin ko ito ng mag-isa? Ayaw ba ninyong dalawa at bakit ibahagi ito sa akin?" Umiling si Rehis at sinabing, "Walang kwenta kung kainin ko ito." "Ako din." Ngumiti si Ortuan sa gilid, "I enjoy mo na lang, young lady. Huwag mong sayangin ang hirap ng lolo mo." Tulala na tumango si Olympias bago kumuha ng isang piraso gamit ang kanyang tinidor. Kahit naluto na ang isdang arawana na ito, matingkad pa rin ang kulay ginto. Ang mga kaliskis, sa partikular, ay mukhang pinong piraso ng ginto. Nang ipasok ito sa bibig, walang kakaiba dito. Ito ay lasa na tulad ng ordinaryong isda, ngunit ang karne ay may banayad na aroma na agad na pumupuno sa kanyang pandama. Malinaw na naramdaman ni Olympias ang isang malinaw na daloy ng enerhiya na dumadaloy mula sa kanyang lalamunan hanggang sa kanyang tiyan matapos itong kainin. Nakaramdam siya ng mainit na sensasyon sa kanyang tiyan pagkatapos noon. Masarap ba? Parehong nakatitig sina Rehis at Ortuan kay Olympias na may mga mata na umaasam. Ang sarap. Walang malay na tumango si Olympias. "Bakit ayaw ninyong dalawa?" "Hindi. Dapat sa iyo lang." Si Rehis at Ortuan ay kumikilos tulad ng karaniwang mga magulang noong panahong iyon, na nagpapanggap na hindi nila gusto ang pagkain upang mabigyan nila ang mga bata ng pinakamagagandang bahagi. Kaagad na kinuha ni Rehis ang isa pang piraso para sa Olympias. "Ang isdang ito ay dapat kainin habang mainit pa," payo niya. "Kapag malamig, hindi ganoon kasarap." Oh, nagpatuloy sa pagkain si Olympias. Habang kumakain siya, mas napansin niyang lalong nagiging mabango ang bango ng isda. Nakaramdam siya ng kakaibang puwersa na kumukulo sa kanyang katawan pagkatapos niyang maubos ang buong isda, na isang kamangha-manghang sensasyon. Hindi matukoy ng Olympias kung bakit, ngunit napansin niya na tumaas ng husto ang kanyang panloob na lakas. "Lolo, ang pagkain ba ng isda na ito ay nagpapalakas ng aking lakas sa paglilinang?"
Walang malay na tanong ni Olympias. Ang mga kumakain ng isda ng arwana mula sa Welcome Lake ay maaaring makakuha ng 20 taon ng lakas ng paglilinang, mabubuhay ng mas matagal, at mapanatili ang kanilang kabataan, sagot ni Regis na may ngiti. Nagulat si Olympias. Totoo ba? Malalaman mo kung totoo o hindi sa hinaharap, sagot ni Regis. Pinag-aralan ni Regis ang plato ng isda na kakalinas lang ni Olympias. Ang natira na lang sa plato ay mga tinik ng isda na ikinatango niya bilang kasiyahan. Mabilis na dinala ni Orton ang isang masalimuot na kahon at maingat na inilagay ang mga tinik ng isda dito. Ito ay magiging isa pang mahusay na elixir pagkatapos matuyo ang lahat ng mga buto. Biglang nakaramdam ng lungkot si Olympias na may napagtanto. Nang mawala ang kanyang lolo sa loob ng 2 buwan noon, pumunta talaga siya sa Welcome Lake para hulihin ang isdang arwana na iyon. Ang kanyang pangunahing layunin ay ihanda ang isda para sa kanya. Ang isda na ito ay maaaring inihain sa kanyang hapagkainan 10 taon na ang nakalipas kung walang aksidente sa kanyang pamilya noong panahong iyon. Bilang resulta, ang isda ng arwana ay nabuhay ng karagdagang 10 taon bago maganap ang nakamamatay na pagkain. Girl, iniisip mo pa rin ang pangyayari patungkol sa iyong ama, hindi ba? Tanong ni Regis habang kinakagat ang pork chop sa mesa. Hindi alam ni Olympias ang isasagot. I am already overjoyed that you can visit me today. It also shows na hindi mo na iniisip na kasing sama ng tingin mo noon, right? Natahimik sandali si Olympias bago sumagot, Lolo, huwag na natin itong pag-usapan ngayon. May sasabihin ako tungkol dito. Matigas na tumayo si Regis. Noon, higit kong pinahahalagahan ang iyong ama, paliwanag niya. Seryoso akong ipasa sa kanya ang patriarkal na posisyon, ngunit hindi ko inaasahan na ang mga tao ay magiging napakasama at ang ganoong bagay ay talagang mangyayari. Nakarating ako sa ilalim ng usapin ng iyong ama sa ibang pagkakataon, ngunit hindi ko ito itinuloy dahil ang pamilya ay nag-aalala tungkol sa mga problema sa tahanan at pagsalakay ng mga dayuhan noong panahong iyon. Baka masira ang pundasyon ng pamilya kung sisiyasatin ko ito ng maigi. Ang aming pundasyon ng ilang siglo ay masisira. Sinasabi na ang buhay ay malungkot sa tuktok, at wala akong magagawa tungkol dito. Kahit na alam ko ang sagot, ang magagawa ko lang ay aisil ang sagot sa sealed chamber. Hindi ko sasabihin, ikaw ang tunay na may kasalanan sa kabila ng katotohanang malapit na ang oras sa akin, babae. Nakangiting sinabi ni Olympias, ang sinasalitang sagot ay maaaring hindi totoo. Totoo naman, ibinaba ni Regis ang tinidor at pasuray-suray na tumayo na parang hindi makatayo ng tuluyan. Sumugod si Olympias para tulungan siya. Pagkatapos ay sumuray-suray si Regis patungo sa bintana, kung saan matatanaw niya ang buong pamilyang White sa ibaba. Girl, ang pundasyon ng ating pamilya sa loob ng mahigit 2 siglo ay higit pa sa nakikita mo ngayon. Bilang karagdagan, ang ating pamilya ay may kapangyarihan at impluwensya sa maraming mga sinaunang martial arts na organisasyon. Kinokontrol din namin ang isang malaking bilang ng mga mapagkukunan at mga kontak sa ikalawang daigdig sa ibang bansa. Sa sinaunang martial arts world, mayroon pang 8 pamilyang tulad natin. Bukod sa amin, may mga malalaking organisasyon tulad ng Boulder Fist Sect, ang Sabers, at iba pa na naipasa sa loob ng maraming taon. Nakipaglaban sa parehong bukas at patagang paraan. Sa ngayon, ang labanan ay mas umiinit habang nag-uusap tayo. Kasabay nito, ang sinaunang martial arts world ay may napakaraming maliliit at katamtamang laki ng mga organisasyon. Kapag ang pundasyon ng ating pamilyang White ay napinsala, ang maliliit na organisasyong ito ay sasaksakin tayo sa likod. Pagkatapos ng lahat, ang buong mundo ay madaling makinabang mula sa isang nahulog na malaking balyena. Ngayong malapit na akong mamatay, marami ng tao sa sinaunang martial arts world na sabik na gumawa ng hakbang laban sa atin. Kabanata 1698. Malapit na matapos ang oras ni Regis. Pagkasabi nito, mamantong hininga si Regis at idinagdag, gayunpaman, mayroon pa ring patuloy na pag-aaway sa loob ng ating pamilya sa panahong ito. Ang mga taong iyon ay tinak sa aking tagiliran. Sa puntong ito, muling umubo ng marahas si Regis. Nagmamadaling sinabi ni Olympias, Lolo, medyo maangin dito. Hindi na tayo dapat manatili pa rito. I'm fine, girl. I just want to enjoy the breeze, nakangiting sabi ni Regis.
Bagaman hindi ko pa sinipa ang balde, ang mga taong iyon ay nag-aagawan ng husto sa isa't isa para ipaglaban ang posisyon ng patriarch. Girl, alam mo ba? Sa aking palagay, dalawa lang ang pinakakwalipikadong pumalit sa patriarka. Ang isa sa kanila ay ang iyong ama, ngunit siya ay hindi nabuhay. Ang iyong tiyo Dylan ay ang isa pang kandidato, ngunit siya ay mas hindi mapagkakatiwalaan. Siya, una at higit sa lahat, isang anak sa labas. Bukod doon, siya ay naging interesado lamang sa kendo sa kanyang buhay at walang ibang interes ay binisita niya rin ako sa huling pagkakataon. Sabi ni uncle na iyon, may pupuntahan daw siya at ito ay importanteng bagay. Baka matagal siyang hindi makabalik, kaya siguradong mamimiss niya ang libing ko. Tell me, girl. Alam na ba niya ang sinasabi niya? Sabi ko, malapit ng kagatin ng alabok ang matanda. Ano pa ba ang mas mahalaga sa namatay mong ama? Hulaan mo kung ano ulit ang sinabi ng lalaking ito. Sabi niya, na ang kamatayan ay dumarating sa lahat ng tao ng pantay-pantay at na siya ay bababa upang samahan ako sa loob ng 100 taon. Sa puntong ito, parehong galit at saya ang naramdaman ni Regis. Wala siyang magawa kay Dylan. Girl, I heard your palace master is a friend of your Uncle Dylan, right? Paano sila nagkakilala at naging magkaibigan? Ang aking amo ay dumaan sa hirap at ginhawa sa kanya, sabi ni Olympias pagkatapos ng ilang sandali. Sama-sama silang nag-explore sa puntod ni Blade Hero dati. Oh, I see. Si Blade Hero ang pinakamalakas na mandirigma sa ibaba ng Demigod Realm noon. Ang lalaking iyon ay isang alamat. Malakas na nagmuni-muni si Regis, may naani ba silang benepisyo pagkatapos makapasok sa puntod? Dapat meron, sagot ni Olympias. Hehe, buti naman. Pagkatapos, huminto sandali si Regis bago nagtanong, kung gayon, babae, sa iyong palagay, sino sa iyong mga tiyahin at tiyuhin ang maging ang pinakaangkop na kandidato upang maging patriarch kapag ako ay patay na? Alam mo, palagi naming ipinapasa ang posisyon anuman ang kasarian. Ang mga upuan ay palaging nakalaan para sa mga may kakayahan. Napangiti rin si Olympia sa pagkakataong ito, Lolo, ilang taon na akong hindi nakatira sa pamilya. Paano ko malalaman? Pero kung kailangan mo talaga akong pangalanan ng isa, iyon ay baka si Uncle Jules. Jules. Ngumiti si Regis pero hindi sumagot. Sa wakas, tumalikod siya at tahimik na umupo sa mesa. Medyo nahihilo si Olympia sa puntong ito. Bigla siyang nagkaroon ng matinding pagnanasang matulog. Girl, you must be tired, right? Nagmamadaling tanong ni Regis nang mapansin ang kalagayan nito. Si Olympias naman ay may kakaibang pakiramdam sa antok. Siya ang pinakamahusay na hukom ng kanyang sariling katawan. Dahil sa oras, hindi siya dapat pagod. Gayunpaman, ang antok ay naging mas matindi sa puntong ito, at hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. Bakit hindi ka magpahinga sa isa sa mga silid? I'll ask Ortwan to make the necessary arrangements on your behalf, Regis urged. Napatayo na si Ortwan at naglalakad na papunta sa Olympias. Young lady, hayaan mo akong ihatid ka upang magpahinga sa silid. May extra room kami sa Regis Tower. Nilinis ko na ito para sa iyo. Dito ka dapat magpalipes ng gabi. Okay. Masunurin namang tumango si Olympias, hindi man lang tinanggihan ang alok. Sabi niya, Lolo, pagkatapos ay pupunta ako sa aking silid at matutulog muna. Dahil doon, pumikab din si Olympias nang hindi sinasadya, pakiramdam niya ay lalong bumibigat ang kanyang mga talukap. Oo naman. Ngumiti si Regis at ikinaway ang kanyang kamay. Sige po. Kaya, pinaponte ni Ortwan si Olympias sa silid. Sa katunayan, sa kalagitnaan, antok na antok si Olympias na muntik na siyang makatulog. Pagkatapos ihiga si Olympia sa kama, bumalik si Ortwan sa Regis. Tanong ni Regis, nakatulog na ba ang babae? Napakaama niya, parang tinatanong niya ang asawa kung natulog na ang kanilang anak. Ginawa niya. Tumango si Ortwan, napakalakas ng epekto ng isdang arwana na iyon. Hindi ako sigurado kung magiging sobra-sobra pa ba para sa young lady na tapusin ang buong isda ng sabay-sabay. It's not a big deal. She is no longer an ordinary girl, tugon ni Regis. Pawang magagaling na mandirigma ang mga miyembro ng kanyang organisasyon, sa kasamaang palad, hindi sila pinalaki sa sinaunang martial arts world noong mga bata.
Imposibleng sabihin kung gaano katikat ang mga taong ito kung sila ay lumaki sa sinaunang martial art world. Sa panahon ngayon, naging transcendent organization na sila sa ancient martial arts world, nakangiting sabi ni Ortuan. Pareho silang nakakatakot sa katagalan. Marahil ang 9 Great Creeds ay magiging 10 Great Creeds sa loob ng ilang taon. Hehe, I'm not sure if I can ever witness that, sabi ni Regis. Uncle Ortuan, I need to run an errand for me. Then, Regis' expression was one of solemnity. So soon. Gulat na bulalas ni Ortuan. Well, malapit na ang oras. Sige. Medyo lumabo ang liwanag sa mga mata ni Ortuan. Sa huli ay lumabas siya ng pinto at lumabas ng Regis Tower. Pumunta si Ortuan sa Clovis residence, na pag-aari ng Great Elder, pagkatapos ay sa tirahan ni Ansel at sa tirahan ni Jules. Sa anumang kaso, naihatid ni Ortuan ang mensahe sa buong angkan. Pagkaalis ni Ortuan sa tirahan ni Jules, nanatili siyang nakaugat sa lugar at tumahimik ng mahabang panahon. Master Jules, ano ang sinabi sa iyo ni Senior Ortuan kanina? Lumapit si Quent at nagtanong. He came to notify all the direct descendants and core members of the White family, sagot ni Jules pagkatapos huminga ng malalim. Tinawagan ng patriarch ang lahat na dumalo sa isang pulong sa silid ng konseho bukas. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natigilan din si Quent. Walang nakakita kay Regis mula nang magkasakit siya ng malubha. Ang buhay ni Regis ay malapit ng magwakas, na pinatunayan ang huling minutong pagpupulong bukas. Kung tutuusin, pinipigilan ni Regis ang kanyang huling hininga upang makita ang kanyang apo sa huling pagkakataon. Malapit na siyang umalis dahil napagbigyan na ang hiling niya. Sa labas ng Regis Tower, patuloy ang pag-ihip ng malamig na hangin. Bagamat nakabukas ang heating sa Regis Tower, napakalamig pa rin nito para kay Regis. Tahimik siyang umupo sa harap ng hapagkainan habang nakatitig sa mga pagkaing nasa mesa. Bumalik na si Ortuan at nakitang si Regis ay nanatiling nakaupo sa parehong lugar. Nilapitan niya ito at sinabing, Master, oras na para magpahinga. Hindi ako inaantok ngayong gabi, tanggi ni Regis sabay iling. Bahagyang tumango si Ortuan, naramdaman ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Tanong ni Regis, Tito Ortuan, naalala mo ba iyong banga ng muscadine wine na ibinaon natin 20 taon na ang nakalilipas? Bakit hindi mo ito hukayin upang tayo ay magsaya ngayong gabi? Kabanata 1699. Ang pagpupulong. Malakas ba ang katawan mo para hawakan iyon? Tanong ni Ortuan. Ngumiti si Regis at sumagot, Don't worry, I can make it through tonight. Tumalikod si Ortuan at naglakad hanggang sa likod bahay. Kumuha siya ng pala at hinukay ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa nang may pag-iingat. Sa huli ay hinukay niya ang isang banga ng alak na natatakpan ng lupa mula sa lupa. Noong gabing iyon, naginom sina Ortuan at Regis sa Regis Tower. Maya't maya'y maririnig ang kanilang mga tawanan. Nang magising si Olympias kinaumagahan, nakaramdam siya ng sigla na para bang ang buong katawan niya ay lumakas. Umupo si Regis sa tabi niya. Tumingin siya sa kanya nang may ngiti sa labi sa pagkakataong ito. Lolo. Nagmamadaling umupo si Olympias mula sa kama. Paano ka natulog kagabi? Nakangiting tanong ni Regis. Medyo mabuti, ginalaw ng Olympias ang kanyang katawan ng ilang sandali, at isang kaluskos na tunog ang lumabas ng malakas. Naramdaman din niya ang isang surge ng masiglang enerhiya na natipon sa kanyang katawan kasabay nito. Tinanong niya, Lolo, bakit pakiramdam ko ay mas malakas ang kapangyarihan sa aking katawan? Yan ang epekto ng isda ng arwana. Malaki ang pakinabang mo in the future sa pagkain nitong isda, maikli at simpleng paliwanag ni Regis. Depende sa iyong kasalukuyang antas ng cultivation, maaaring hindi mo na kailangang maghintay ng masyadong mahaba para makapasok sa transformation realm. Ganito ba ako kahanga-hanga? Natigilan ng Olympias. Iyong isda ng arwana, nakakamangha, panunukso ni Regis. Sige, girl. Naghanda na si Ortuan ng almusal para sa'yo, kaya bumangon ka na at maghilamos bago kumain. Dapat samahan mo ako sa Eldrayan Tower mamaya. Oo naman. Tumango si Olympias. Ang pinto sa Regis Tower ay binuksan sa alas 9 ng umaga. Itinulak ng Olympias si Regis sakay ng wheelchair. Sinundan sila ni Ortuan habang naglalakad sila hanggang sa Eldrayan Tower.
Sa katunayan, ang buong lakas ni Regis mula kahapon ay isang pagkukunwari. Pinilit niyang maupo sa tabi ng lawa at mangisda kahapon, pati na rin makipag-inuman kasama si Ortuan. Ang lahat ay isang kislap lamang ng pag-asa bago matapos. Mukhang mas mahina si Regis ngayon. Nang makarating silang tatlo sa Eldryan Tower, naghihintay na sa kanila ang mga core members ng White Family. Ang bilang ng mga taong nagtipon sa bulwagan ng tore ay nasa 12-12 na. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang seryoso, at ang buong bulwagan ay nababalot ng aura ng kalungkutan. Pagpasok ni Regis, lahat ay nagsama-sama at bumati sa patriarka ng may paggalang. Ang oras ni Regis ay natapos na. Kailangang gawin ng pamilya ang lahat ng kinakailangang kaayusan bago ang kanyang di maiiwasang kamatayan, at kailangan din niyang ibigay ang kanyang mga tagubilin sa ilang bagay. Bilang patriarch, ipinatawag ni Regis ang lahat na may layuning magdaos ng huling pagpupulong sa kanila. Sa tulong ni Olympias, dumating si Regis sa kanyang posisyon sa gitna ng bulwagan. Isa pa rin siyang hari, sa kabila ng kanyang kahinaan noong panahong iyon. Siya ay may pinakamataas na awtoridad sa loob ng pamilya hanggat siya pa ang patriarka ng pamilyang White. Maupo kayong lahat. Napakahina ng boses ni Regis na ikinabahala ng mga tao sa paligid niya. Umupo na ang lahat nang marinig ang utos niya. Tapos, with solemn expressions on their faces, tumingin sila kay Regis. Ang silid ng pagpupulong ay napakalaki, at maaari itong maglaman kahit saan mula 1 hanggang 200 tao sa isang pagkakataon. Mayroong humigit kumulang 50 tao ang nakaupo rito noong panahong iyon, na lahat ay mga pangunahing miyembro ng angkan. Ito na dapat ang huling pagpupulong na ginanap ni Regis bilang patriarch. Kasabay nito, kailangan niyang magbigay ng mga tagubilin at gumawa ng mga plano para sa mga bagay na kailangang gawin bago siya mamatay. Para sa dalawang pangunahing dahilan, tinawagan ko ang lahat para sa isang pulong ngayon. Una sa lahat, gusto kong tugunan ang ilang isyo sa pamilya. Pangalawa, kailangan kong makahanap ng kapalit para sa susunod na patriarch ng pamilyang White. Umayos ang lahat lalo na si Ansel at iba pa. Lahat sila ay nakalok ang tingin kay Regis. Ang kanilang mga puso ay naging hindi makontrol. Remy White. Itinuon ni Regis ang kanyang tingin sa isang medyo may edad na lalaki na nakaupo sa dulong bahagi ng bulwagan. Si Remy ay isang makapangyarihang tao mula sa collateral lineage ng White family. Siya ang namamahala sa mga peripheral affairs ng clan. Tumayo si Remy at nagpaabot ng magalang na pagbati sa patriarka. 3 months ago, ang Perot family of Clogo, an ancient martial arts world second-class family, pulled a internal trade with our family, right? In exchange for our family's cultivation technique, they proposed a deal with 3 300-year-old magic herbs at 1,000 taong gulang na Mecanopsis herb. Ang cultivation technique na iyon ay hinango mula sa isang page ng Empyrean scripture at ipinasa sa mga henerasyon ng aming clan. Nang ailik mo ang cultivation technique na iyon sa mga tagalabas, ito ay katulad ng noong ailik mo ang Empyrean scripture secret ng pamilya natin. Labis na kinabahan si Remy nang sabihin ang mga salitang ito. Pinutol siya ni Regis habang tila may gustong ipaliwanag. How dare you pull off this stunt, Remy? Lumayo ka pa sa pagtagas ng Empyrean scripture ng pamilya natin sa pangalan ng mga mahiwagang damo at elixir. May ideya ka ba kung anong uri ng krimen ang iyong ginawa? Patriarch, bulag ako sa mga kahihinatnan noon. Please spare my life, pakiusap ni Remy habang nakaluhod siya sa lupa ng malakas. Mga bantay, ilayo niyo siya. Ayaw nang marinig ni Regis ang anumang karagdagang paliwanag mula kay Remy. Binigay niya ang kanyang hatol sa lugar. Remy, ang iyong kasalanan ay may parusang kamatayan. Ang iyong lahi ay mabubuhay, ngunit sila ay mapaparusahan din. Pagkasabi noon, nilinggan ni Regis ang isa pang lalaki at sinabing, Inis White, ikaw na ang maghahari sa lahi ni Remy at lahat ng posisyon sa kanyang mga kamay. Mabilis na tumango ang binata na nagngangalang Inis, salamat sa promosyon, Patriarch. Matapos lutisin ni Regis ang usapin ni Remy, sinulyapan niya ang isa pang matanda. Tanong niya, Dear White, nabalitaan ko na isang bagong organisasyon ang naitatag sa sinaunang martial arts world nitong mga nakaraang taon na tinatawag na Dear Sect. Ikaw ang kanilang backer behind the scenes, hindi ba? Kumunat ang noo ni Dear. Hindi niya inaasahan na malalaman ni Regis ang ganitong bagay.
Si Didier ay miyembro ng Council of Elders at kabilang sa parehong henerasyon bilang rehis. Sa katunayan, siya ay isang hindi mahalagang miyembro sa pamilyang White. Ngunit mayroon siyang ilang mga karapatan. Hindi ito itinanggi ni Didier, oo, patriarch. Totoong ako ang taga-suporta ng Didier sect. Pag-amin niya, ginagawa ko lang ito para manatiling abala sa aking pagtanda, at gusto rin gawin ng aking mga inapo, kaya nagtatag ako ng ganoong organisasyon. Walang masama kung bumuo ng organisasyon sa labas, sabi ni Rehis, na bahagyang tumango. Mayroon kang kalayaan na gawin ito. Kunin ang kwent halimbawa, na nagtatag ng The Bulwark. Gayunpaman, sinuportahan ni Didier sect ang isang mortal na pamilya noong nakaraang buwan. Sa pilitang pinatay ng pamilyang iyon ang isang inosenteng pamilya para agawin ang kanilang pera at teritoryo. Binubuli nila ang iba sa lakas ng kanilang makapangyarihang posisyon at hawak ang kandila para sa halimaw. Malinaw ba kayo sa bagay na ito? Ito ang tuntunin ng ating pamilya, at bilang ang sinaunang martial arts world street, na huwag ay bully ang iba gamit ang ating kapangyarihan. At saka, nilubog mo ang iyong mga daliri sa mortal world. Alam mo ba na bawal gawin iyon, Didier? Nanginginig si Didier sa takot. Hindi niya inaasahan na bihasa si Rehis sa mga bagay na ito. Patriarch, wala akong alam dito. Gusto pa ring itanggi ni Didier ang lahat. Ito ay dapat nagawa ng aking nakakadismaya na apo. Kabanata 1700. Hatulan ng mga makasalanan sa publiko. Huminga ng malalim si Rehis, na puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata, at sinabing, nasabi na sa amin ng apo mo, si Rock White, ang lahat. Kinumpirma niya na ikaw ang utak sa likod ng lahat. Makinig ka, Didier. Itinuring ka ng mataas na miyembro ng pamilya. Dahil sa iyong katandaan, bakit nahuhumaling ka pa rin sa kapangyarihan ng mortal na mundo? Yamang ikaw ay isang matanda sa pamilya, paano kung alisin namin ang iyong kapangyarihan ng paglilinang bilang isang parusa? Nanlaki ang mga mata ni Didier, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Bigla siyang tumakbo palabas ng conference room, halatang sinusubukang tumakas. Siya ay hinarang ng ilang White family guard sa labas ng pinto habang siya ay sumugod sa pinto. Si Didier, sa kabilang banda, ay may pambihirang kapangyarihan bilang isang elder, kaya isang madaling gawa na patumbahin ang mga White family guard na iyon. Sa conference hall na ito, mayroong 12-dosenang miyembro ng pamilyang White. Nang makita nila ang mga kilos ni Didier, wala silang ipinakitang kaba o panik. Walang nagabalang tumayo at pigilan siya. Para silang nanunood ng pelikulang walang kinalaman sa kanila. Biglang gumalaw si Orton na katabi ni Rehis noon. Nasa labas siya ng pinto, sa isang iglap sa isang kisap mata. Maraming tao ang hindi nakakita kung paano nakarating doon si Orton dahil sa kanyang napakabilis na bilis. Nakaramdam si Olympias ng pandamdam sa kanyang anit habang nakatayo sa tabi ni Rehis. Ang kapangyarihan ni Orton ay tila lumampas sa kanyang kaitulusan. Nakatayo na si Orton sa labas ng pinto sa isang iglap. Si Didier, na pinipigilan, ay hindi makagalaw dahil sa napakalaking pagsabog ng enerhiya mula kay Orton. Bam! Agad na sumabog ang braso ni Didier sa isang palm strike. Bago pa man siya makasigaw ay hinampas na siya ni Orton ng isa pang palad sa tuktok ng kanyang ulo. Sa isang iglap, damyugo ng husto si Didier mula sa lahat ng mga orifice at bumagsak sa lupa. Tumalikod si Orton at bumalik sa conference hall para pamwesto sa tabi ni Rehis. Sa labas, mabilis na inalis ng mga katulong mula sa pamilyang White ang katawan ni Didier at nilinis ang eksena. Medyo naging solemn na ang kapaligiran ng conference hall. Malinaw na ang layunin ng pangwakas na pagpupulong ay para sa Rehis na alisin sa pamilyang White ang lahat ng mga traidor at lumalabag sa panuntunan minsan at para sa lahat. Mayroong 12-dosenang mga pangunahing miyembro ng pamilyang White na naruroon sa bulwagan. Imposibleng sabihin na hindi sila nagkamali sa paglipas ng mga taon. Dahil ang kapalaran ni Didier ay nagsisilbing isang babala, lahat ng tao sa silid ay nakaramdam ng tensyon. Sa puntong iyon, papangalanan ni Rehis ang alinman sa kanila. Sa kabutihang palad, hindi inilabas ni Rehis ang bawat maliit na detalye pagkatapos. Ang tanging pinagtutuunan niya ng pansin ay ang mga malalaking insidente, at hindi siya nag-abala sa mga menor de edad. Inisip na patas ang matanda pagdating sa pamamahagi ng mga gantimpala at parusa. Ginantimpalaan niya ang ilang tao kasabay ng pagharap niya sa ilang malalaking insidente.
Samantala, muling ipinamahagi niya ang ilan sa mga karapatan at interes ng pamilya. Halos isang oras na ang pagpupulong nang matapos ito. Si Regis ay lumitaw na mas mahina sa puntong ito. Pumikit siya at humiga sa wheelchair na parang gusto niyang magpahinga sandali. Ang buong conference hall ay nakakabingi sa puntong ito. Maraming tao ang hindi nang ahas na huminga. Dahan daw ang iminulat ni Regis ang kanyang mga mata makalipas ang ilang minuto. Next, aniya, nanginginig ang boses, tungkol ito sa appointment ng susunod na patriarch ng pamilyang White. Halos mapatalon si Ansel at ang iba pa sa kinauupuan nila sa isang iglap na kinakabahan. Sa huli, umupo sila sa pwesto, pinipigilan ang kanilang panloob na emosyon. Sa wakas, ipahayag na ni Regis ang tagapagmana ng pamilyang White. Bagamat ang mga formal na alituntunin ng pamilya ay nagsasaad na ang susunod na patriarka ay pipiliin ng mga matatanda sa pagsangguni sa dating patriarka, ang kasalukuyang patriarka ay pa rin ang namamahala sa desisyon. Ang pamilyang White ay isang otokratikong angkan. Ang patriarka ay gumagamit ng sentralisadong kapangyarihan na nagtataglay ng halos 70% ng mga karapatan ng White family. Hindi naman direktang pinangalanan ni Regis ang kanyang kahalili. Sa halip, inilabas niya ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. Hindi lang dahil si Eldrayan ay isang demigod kaya ang aming pamilya ay nakakuha ng daang taon sa sinaunang martial arts world. At the same time, ito ay dahil ang aming pamilya ay maaaring magsama-sama at magtulungan para sa kapakinabangan ng kinabukasan ng buong pamilya, na nagbibigay daan sa amin upang tamasahin ang mga kasalukuyang karangyaan na mayroon ang aming pamilya ngayon. Kung ang isang pamilya ay hindi maaaring magkaisa, ang pamilyang ito ay hindi malayo sa pagkalipol. Kung wala ka man lang tahanan, ano pa ang silbi kung aalisin mo ang patriarkal na posisyon? Nang sabihin niya ito, sinadya ni Regis na tumingin kina Ansel, Jules, at iba pa. Obviously, sinadya niya itong sinabi sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ito ay pangunahin sa dalawang grupo ng mga tao sa pamilyang White na nakipaglaban para sa patriarkal na posisyon. Nanatiling tahimik sina Jules at Ansel. Mataimtim ang kanilang mga ekspresyon habang nakaupo sa kanilang mga upuan, naghihintay sa susunod na anunsyo ng kanilang ama. Sa kabilang banda, hindi direktang pinangalanan ni Regis ang kahalili sa huli. Hawak ni Orton ang sulat noon, at tinitingnan niya ang dakilang elder, Clovis, at ang pangalawang elder sa Council of Elders, Avery White, at iba pa. Sinabi ni Orton, mga matatanda, mangyaring sundan ako sa Eldrayan Tower. Natarante si Clovis at ang iba pa, kaya hindi agad nila siya sinundan. Isinulat ko ang pangalan ng susunod na patriarch sa sulat na iyon, paliwanag ni Regis. Ngayon gusto kong hilingin na si Orton at ang tatlong matatanda ng konseho ay tatakan ang Eldrayan Tower. Pagkatapos kong pumanaw, muli nilang ilalabas ito at iaanunsyo kung sino ang bagong patriarka ng pamilyang White. Bukod dito, pagkatapos kong mamatay, gusto kong maging simplistic ang libing hanggat maaari. Hindi dapat lumampas ang lahat. At the same time, I refuse to allow other families to pay their respects. As you are aware, I am a tahimik na tao. Pagkatapos ay tumahimik si Regis para sa natitirang pag-uusap. Sa sunod-sunod na pagbigkas ng maraming salita, mukhang gumugol siya ng maraming enerhiya. Kung ipagpapatuloy niya ang pagsasalita, malamang na hindi siya makahinga. Maaaring namatay siya sa lugar. Nagsimulang hindi mapalagay si Ansel at ang iba pa sa ayos ni Regis. Bakit hindi na lang ipahayag ni Regis ang pangalan ng susunod na patriarch ng pamilyang White nang hindi na kailangang maglagay ng kanyang palabas tungkol dito? Ang dahilan kung bakit niya ito ginawa ay malamang dahil ang taong pinili ni Regis ay hindi ang iniisip ng lahat. Kapag binanggit ang pangalan ng taong iyon, walang alinlangan na magdudulot ito ng kalituhan at pagsalungat sa maraming tao. Magiging malaking problema sa kasong iyon, at si Regis ay hindi nais na makakita ng ganoong eksena sa kanyang buhay. Kaya't inilagay niya ang pangalan ng susunod na patriarka sa sobra, alam nito na pagkatapos lamang ng kanyang kamatayan ay mailalabas ito ng iba sa Eldrayan Tower at ipahayag ang pangalan ng mga tagapagmana. Hindi na napigilan ni Ansel na manatiling kalmado habang tumatakbo ang kanyang isip sa lahat ng uri ng posibilidad. Pagkatapos ng lahat, siya ang pinakakwalipikadong tao na maging patriarka ng pamilyang White noong panahong iyon. Ang aksyon ba ni Regis ay nagpapahiwatig na hindi niya ipinasa sa kanya ang posisyon?
Nagsalubong ang mga kilay ni Ansel, at napakuyom ang kanyang mga kamao nang hindi sinasadya sa eksaktong pagkakataong iyon.